Okay, maayong buntag sa tanan. Na nakita sa ikaduhang episode, no? Nagsugod tag hapon sa first episode nato. Pizza 5 na itong hapon, no? Sa iyo pa kung ingon kog hapon, pizza size, pero pizza 5 na itong hapon. Mga kapuso o mga kapamilya, maayong buntag. Naana kita sa ikaduhang episode sa atong pagpaambit sa mga maayong buhat, no? So aron sa pagsugod, mga tao na og pagtugot sa Ginoo, manalangin sa ata para balang espiritu mo giya nato. Labi na nako nga paambit kaninyo o kanatong tanan karon nga ah, mo maminaw, no, maminaw sa atong pagpaambit. So malandong ta sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Na dalaygon ng mga Dios, nining kabuntagon, Lord. Pizza 6 sa September. Hapit na ang birthday ni Mama Mary. Lord, ipadangat mo kanamo ang imong balang espiritu nga may mogiya kanamo karon sa among pagabuhaton ug sulod ni lawa. Lord, nagapasalamat kami kanunay sa mga grasya nga among gihatag kanamo. Napadayon kami nagkinabuhi ang kalibutan na. Ihagit mo kami diha sa pagtuman sa imong kabubuton. So, hinaut ta Ginoo nga kami nga magapadayon sa among mga maayong buhat. Pildiyon na namo ang mga daotang elemento o espiritu nga nakigbisog usab. So, kini tanan, Lord, mong pangayo o ipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Kristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalano namo sa patag adlaw ay hatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Ginoo agwas sa kami sa daotan. Atong himayaon si Mama Mary, magmaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iambong kami makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, mga kapamilya o kapuso, padayon ta sa ikaduha nga adlaw sa atong pagpaambit. Sa dili pa ta mag sugod, shout out sa una ta sa mga ning like kagahapon adlaw o bihatag o comment, no. Alam nyo, may challenge ako dito eh. Alam nyo anong challenge ko? Alam mo kasi mayroong nagsabi na kung pwede, yung kapatid ko sa Manila, nagsabi sa akin na kung pwede to Tagalogin mo, saksak sinagol ko, no, para maintindihan yung mga Tagalog. Kasi very interested yung topic natin. Kaya mag nose bleeding tayo ngayon nito. Kasi kailangan natin ayusin, no, ang pagtatagalog. Alam mo kasi hindi ko na-practice masyado yung Tagalog, hindi naman talaga nagpa-practice kasi nandito tayo sa Visayas area, then kaya Bisaya yung Tagalog natin, minsan lang natin nagamit yung ating pila raka salop na Tagalog. Mahirap, no? Kung magtanong na lang siguro kayo kung mayroon kayong hindi maintindihan masyado o mayroon kayong liwanagin, siguro challenge ko sa inyo na magtanong, no?
Kasi kailan naman talaga magtanong tayo para maliwanagan. Okay? Okay, shout out sa ang unang nag-comment kahapon. Unahin natin yung nag-comment. Una nag-comment kahapon si Rita Amparo sa Don Carlos to, sa Bukidnon, no? Bumati sa atin. Tapos si Mami Turada nasa Bicol. Mami, ito sana makinig kayo para maroon din tayo mapulot dito sa magandang mga pambit na ko, ano, magandang mga tawag sa Tagalog niyan. Mga yung pambit. Tapos, taga Katangaw, si Berdix Insoy Omnisya, Pasagad Hamito, shout out. Shout out po sa akong utol, Adolfo Macalos, dito sa Panisya, sa Batangas, no? Sa Batangas, ito yung nagsabi na, Tol, Tagalogin mo, Tol. Ako, ito na, magkabungat-bungat bunga-bunga taning Tagalog tol. O, kasi di talaga kami nagpa-practice ng Tagalog, ano mong salita, lalo na English. No? Kung mayroon kayo magtanong ng English siguro, may tindihan ka naman, pero wag nyo lang sabihin na Englishin natin yung sasabihin natin at sigurado na ako hindi lang nosebleed abutin natin dito, no? Mahirap talaga yung hindi natin practice, no, sa pagsasalita, no? Pero hayaan nyo at sisikapin natin na mabigyan natin ng liwanag yung ating mga sinasabi, no? Yung ating mga ah, pinamahagi sa inyong mga magandang karanasan. Shout out sa kasamahan ko dati. Ito ay taga Binunido, Bohol. Si GB Cabando, no? Spinner Hypes, ano tawag nito. Bumati din sa atin, no? Si GB Cabando, sa Binunido. Ito yung ano, banggitan pod nga tigpamaba sa 79th Infantry Battalion, shout out sa 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 Sagay yata sila, sa Sagay, sa Barangay Bato, Sagay Negros Occidental, no? Kasi nakarating din tayo doon, nakapagturo ng 2018, no? Shout out sa lahat ng tropa sa 79th Infantry Battalion, lalo na ni GB Cabando, no? Shout out sa inyo lahat dyan. Tapos, yung dati kong, parang kapatid ko na rin to, si Elsie Adorna Campos, nasa, kwento, sa Luzon. No? Tapos, si Radix Joshua Lua Oclarit, magandang umaga. Tapos, ay, si Ma'am. Ma'am, intratag vlog ani kay para at least makapamahagi tayo ng magagandang mga karanasan at alam naman tayong ibang gagawin after our retirement. So, kailangan siguro gawain tayo ng mga ano mga dapat ibahagi natin para at least may makukunan din silang mga gawin dapat, no, para makapag-survive sila sa kanilang mga trabaho. So, katulad na si Ma'am din, nag-retire na rin to, si Ma'am Dolores Bahan Galindis, Dahan, at saka yung asawa niya, dating Marines din, Philippine Marines, si Master Sergeant Epipanyo Dahan. So, sana po like kayong subaybay at siguro i-follow nyo na rin yung vlog ko, no, para at least matulungan din tayo, no? Kasi ano pagka maraming taga-pakinig, taga-panood, taga-sunod, taga-subaybay, at least ma-encourage din tayo, no? Encourage tayo sa ating mga sasabihin, makapagbigay aral din, no? Kung paano yung mga may trabaho, makapag-retire. Tapos, yung mga wala namang trabaho, makalap nila yung kanilang bukasyon, no?
Kasi darating tayo doon sa paano tayo makadetect ng ating bukasyon, no? Ating anong atong gusto, no? O, tapos marami ding nag-like, no? Marami nag-like. Ito, i-greet na rin natin. Bula tayo dito sa pinakauna. Ano may pinakauna dito? No? Dami kasi. Umabot na ng 70. Nuna Makalos doon sa Pilar. Joanna Marie sa Manila. Angelica. Ito itong Angelica na ito. May yung classmate ko, si Karing. No? Mate, maraming salamat sa pag-like. No? I-follow mo na rin ako, mate. Tapos si Romy Pagaran ata ito. Si Sister Aida Salmasan sa Camboyo. Si Virgil Kaduya, no? Sa amin siya karon sa Manila man siguro. Shout out, no? Tapos si Juday daklitan ito sa Dalaga pa sa Samar. Samar na sabay nila ito ngayon, no? Um, my classmate Carolina Oclarit, shout out. Cherilyn Kaduyak, shout out. Sarah Jean Salarda sa Kanayawan ako pagumangkon sa kay Gagawan. Tapos si Rix Magdayo, Bradex, tuloy natin yung ating concern pagka-concern sa citizen at saka pagka-crime watch, no? Ito at duto sa tawag ito. Basta crime watch ni sila, no? Tapos si Maria P. Daklitan sa Dalaga pa to. Sa Dalaga pa, Daklitan, Mariki. Si Mami Turada. Tapos si Sian B. Jinsan. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dyan nung pumunta kami dyan sa General Santos. At binigyan mo pa kami ng mga pinya, no? Marami. Yung pa-export pa talaga, no? Maganda, masarap, no? Maraming salamat sa inyo dyan. Si Inday, no? Si Inday. Inday na lang ni si Sister Auring dahil sa Datag, Nisya sa Kantangaw, si Nang Ilang, no? Angie Amiro. So, sa among temporalities sa among kapilya, Ana Mirador. Tapos, ang akong amigo, no? Amigo kauban sa pakigbisog, si Lemuel. Si Lemuel. Sarlem. Magayo-ayo lang mo diha, no? Tapos, si Lionel Adolfo Alma Kaduyak. Hagna ni, pahina, hagna buhol. Shout out. Tapos, sino ito Norma Bisandi? Sa ano to Sa Canada to. Hanip. Meron tayong like na taga Canada. Tapos, hindi. Hindi pala ito. Hindi ito sa Canada. Tingnan natin. Hindi pala ito. Si Norma nga Makalos. Ito ay si Norma Bisto doon sa doon sa Jinsan pala ito. No? Sorry. Sa Jinsan, no? Binan na babae ng anak ko. Kaliwat po din sila sa taga-Sakaon. Tapos sinang sinya sa dating sa Kibawi, ngayon nasa Kapuan na sila sa Maramag, no? Pulyos ko sa Dalaga pa. Tapos si Lito Dahan, no? Yung bayaning sundalo na aktibo ngayon nasa Port ID. Tapos si Gaurio Verador sa kasama kong katikista sa Pasong. Tapos si Inday Lorna Halasan, no? Nasa Cebu. Ligaspino na ata to ngayon nasa katira sa Cebu o Manila. Cavite yata, no? Sa Cavite na ito sila ngayon. Si Sister Apple ng Mangnandatag, no? Kasama kong LLM. Tapos sino ito?
Pipito Lingatong, no? Sa Manila, no? Sa Manila ito. Tapos si Pat, si Mar, si Makalos, sa Jinsan din ito. Daw, shout out kayo nyo dyan, no? Sana mabigyan pa kayo ng marami pang mga biyaya sa nagaling sa taas, no? Dahil sa magandang mga ugali niyo dyan. Yung pagpunta namin dyan, ang aming titreat nyo kami ng sobra. Salamat, maraming salamat. Tapos si Waril Makalos sa Pandito sa Manila. No? Fernando, no? Fernando, si Fernan, Cesar Kaduyak, no? Si Kani, si Bradex, Sario, no? Sa Bailan. Si Sister Christy Sigisabal sa Tipo, kauban na po Minister o Katikista po. Si Maritis Garing, si May Aying, si Junior, sino ba to? Sa Manila din. Sita Kaduyak, Sister Bising, shout out, Adilo, ay, Badex, Manoy, o si Inday Junavel, shout out. Tapos, itong si Leo Cantilang, shout out, no? Si Raymond Batsinilla sa Camboyo, shout out. Breed and Fight, shout out. Ramel Asuncion, Badex, Ramel, shout out. Si Iking, no? Kung kaobang Iking, pagbinutan, pagbiton, no? Ingat sila sa'yo. Si Badex Pablo, no? Tatakbo ito na kapitan. Siguro, kilatisin natin maigi, no? Para, siguro, sa mga tumatakbong kapitan sa ating barangay, kikilatisin natin kung sino ang karapat-dapat, no? Yan ang kanatin, hindi tayo mangampanya kasi mahirap mangampanya, no? Magkilatisin lang natin yung mga tumatakbong pangulo sa ating barangay, no? Tapos si Winmar, sino ba itong Winmar? Si Ungub, kasama ko sa Negros. Ating magiting ng mga kasundaluhan. No? Ito rin yung mga frontliners, no? Talagang sasabak doon sa mga barangay. No? Doon tayo sa Negros. No? Kasama natin to. Tapos, ito si Renante Dumo. Doms, kumusta ka dyan sa 79th ID? Sana kayo ngayon. Shout out sa inyo lahat dyan. Si Ilse, may partner sa Manila, parang kapatid ko na ito. Si Chinchin, aking anong tawag nyo to, manugang na babae. Tapos si Gao Guryo Rojas sa Jinsan. Ito yung kapitan ng panagatan, no, sa may isda na barko. Kapitan ito, daming isda dito. So, maraming salamat Gao nung pumunta kami dyan, nabigyan mo kami ng malalaking isda na nauwi pa namin sa Zamboanga, no? Salamat. Kasama ko rin si Sister Marlinda, Marlinda Alyari, kasama kong lay minister at katikista din. Nasa Butuan siya ngayon, doon. Dalawang ministry ang sinalihan niya dito at saka doon sa Butuan, dual. Ito yung mga tunay na nag-alagad ng Panginoon, no? Maging dual. Kahit saan ka, pwede ka mag-alagad. Katulad ko nung araw, kung saan ako ma-assign, nag-serve ako. Kung saan ako na-assign, nagpo-forma kami ng BC. Nakakatuwa. Siguro yun ang dahilan din naka-retire ako kasi pagka kuan ka, nasa Panginoon ka, talagang i-guide ka hanggang sa katapusan. Tapos si Brad, atong Sir Marlon Salmasan, atong teacher natin sa Camboyo High School at lay minister din at Catholic Faith Defender din. Shout out dyan, Brad. Tapos, yung ating magsusundalo pa lang, no? Sana gabayan siya ni Lord at maging sundalo. Alam niyo yung sundalo, isingit pa lang to. Dapat, pag nasa sundalo ka talaga,
dapat maging real servant at nasa panig ng Panginoon. Kasi itinatag ang sundalo, ang nagtatag ng sundalo mismo ay ang Panginoon. Alam niyo ba? Mabasa natin yan sa banal na aklat, sa Biblia, sa ikaapat na libro na sinulat ni Moises, ang Numeros, no? Book of Numbers, chapter 1, verse 1 to 10. Yung buong chapter 1 at saka 2, no? Diyan mababasa natin ang pagtalaga ng ating Panginoon, Diyos Ama ng sundalo, to protect the people and country, no? Yan ang para doon ay magtanggol, no? May magtanggol sa ating sa mga tao ng Panginoon. Kaya dapat pag magsundalo ka, dapat alam mo talaga kung anong mission mo na binigay ni Lord, no? Kasi isang bukasyon niya, no? Sa chapter 3 naman ng Numeros, diyan naman yung mga pari. Titingnan natin sa banal na aklat na una yung dito sa Numeros na aklat na una pag-organize ng sundalo. No? Kasi sa 12 lahi ng Israel, isa lang ang lahi ni Levi ang hindi naitalaga ng pagsusundalo, no? Para may mangalaga sa sambayanan ng Panginoon, no? Yung lahi ni Levi, ito naman yung binuon ng Panginoon para maging alagad sa simbahan, no? Maging alagad sa mayroong mga ambassador of heaven, mga laga sa spiritual aspects, no? Yung lahi ni Levi, maging kaabag sa simbahan, no? May kaabag simbahan yung lahi ni Levi. Yun yung sa chapter 3 ng Numeros, no? Okay, shout out din ni Paul Ladra, ating magsusundalo, yung sinabi ko, no? No, grabe nitong grabe na nitong talagang gusto talaga magsundalo. Tarsan pa naman ito. No? Sana pagpalain na ngayon makapasok na siya. Yun yung pagdasal natin. Kasi kung para matulungan din natin sa pagdarasal. Atong kapatid na Florinda Dahan doon sa Ginuman Diplahan Sambuanga Sibugay, no? Asawa ng ating Bradix Kawawi. Shout out dyan, kamusta kayo dyan lahat? Tapos ang ating culturist member si Benedict, no? Si Benedict, si Carla Camille o Inday Camille, shout out dyan sa'yo. Si Rooney, Rooney Gumbok from Davao. Davao, mga kaparintihan natin dyan sa Davao. Kamusta kayo lahat dyan? Wow, si Mayor. Mayor, one gaher na tayo, Mayor. Ito na, Mayor, yung natin, no? Sana mapagpatuloy natin yung ating mga panglantaw, no? Yung vision natin na maging one gaher lahat ng Garcia Hernandez. At sana, Mayor, kasi ngayon, marami pa rin tayong maririnig na pinigsuon. Sana wala na, no? Kasi wala na yon, no? Wala na yung team, yung team namin noon, Team Gugma, para wala na. Tapos ang team igsuon, siguro naman hindi mo kagustuhan din yun, yung yung mga tao dito, yung mga sumusunod, yung mga followers na lang talaga yung nagtitimpa. Kasi pagka nagkaroon ka ng team, mayroon pa rin team kahit na isang gaher na tayo, team igsuon, parang hinihati pa rin natin yung ng ang sambayanan, no? Pagka magkaroon para tayo ng team, parang hati pa rin.
So, maganda yung layunin ni Mayor Gis Baha, ating mayor, no? Ah, siya ay declare ng one gaher, no? Kasi sabi ko nga sa kanya alam nyo, gusto ko tumakbo ang kapitan. Sinabihan ako ni Mayor nung sabi niya sa akin no, nung nag-meeting kami sa Tabuan na takbo ka ngayong eleksyon na sa kapitan. Sabi ko, titingnan ko pa at saka kung ano maganda talaga para sa akin. So, ngayon, sinabi ko rin sa kanya nung before mag-filing of candidate of candidacy, sinabi ko rin na tatakbo ako kasi si Kapitan TC hindi na tatakbo. At saka, si, alam nyo kasi yung mga kuha natin sa taas, yung mga kalink natin ng mga general na nakaposisyon din ngayon sa DILG, yung Let DILG at saka si Galiano, nag-a-advise din sa akin na tumakbo sa kapitan kasi sayang naman yung mga kuha natin doon, no? Kapit kung link natin doon sa taas, no? Dapat makatulong. At saka si Kapitan Apron mismo noon, ilang beses yun nagsabi sa akin na, Doy, ikaw na yung sunod na kapitan, no? Kakausapin ko yung gustong tumakbo na ikaw yung patakbo yung kapitan. No? Kasi nakikita din siguro ni Kapitan Apron kung saan ka man ngayon, nung sana maligaya ka kasi nakikita ko rin na nung kapitan si nung Apron, ah, lalo na sa peace and order, lumalapit din siya sa akin at nagpapagabay, no? So, believe din ako dun sa kanya, no? Kasi, napitan niya tayo, tapos, nagkukonsulta lang kung anong dapat gawin. No? Lalo na nung panahon ng pandemic, no? Lagi kami nag-uusap. Tapos, nakita din niya na, kaya siguro, hinihikayat din niya ako pumalit sa kanya kasi, nakita din niya na marami akong kapit sa taas, yung mga resolution natin sa mga project, siguro mapapalo up din natin doon. Pero siguro wala din talaga, no? Siguro, sa sunod siguro, ayaw ko. Pero ngayon, suportahan na lang natin yung kung sino yung mga madeklara na mananalo na binoboto ng ating mga kababayan. No? So, si Mayor, lalo na, no? Suportahan natin. No? Kasi tapos ng eleksyon, no? Dapat suportahan natin yung mga nananalo. Wala tayo dapat walang division, no? Wala na sanang kasi parang yung iba na mayroon pa rin sa puso nila na may team, ganun. So wala na dapat, no? Kasi nanalo na nga eh. O isa, kung sinong nanalo yung suportahan natin. No? Maraming salamat, Mayor, sa pag-like mo. Sana mabigyan ka pa ng mahabang buhay, magandang serbisyo, at lalo-lalo na nasa Panginoon ka rin. So, sana po patuloy lang tayo. No? At maraming salamat din. No? Kasi yung kasama ni Mayor, parental relatives pa rin. No? So, sana ma'am, Mau, magandang umaga. Tapos, ito rin si MG Salabit. No? Shout out sa iyo, Aldri. Shout out. Si Aldri, yung seaman to. No? Anak ni Iloy Lacre. No? So, si Luz Silva, yung taga-Tipo, shout out. Ito si Tito Amiris, shout out sa'yo. Si Prima Villaber, shout out. Si Gabriel Dalos, yung ating ating mangkukulit, no? Yung ating nagkulit sa ating sa ating retablo dito sa ating kapilya. Yung kasama ko, si Dinis, shout out sa'yo din. Si sino itong Goryo Kaduyak. So, shout out sa'yo, Bradix Goryo. Tapos si Elwin Sanchez, taga Dagumbaan to, Maramag. Taga Dagumbaan to. So, shout out sa inyo lahat dyan. So, ngayon, patuloy tayo sa ating um, ang pamahagi sa ating mga karanasan, no? Tagalog mo talaga ito.
Ngayon, kahapon, naipamahagi natin ang ating karanasan, kung paano naging ang anong daan. Usually ang kahapon na discuss natin yung daan ng kapayapaan, kasi na-discuss natin yung army, tapos sa abuso, no, ng military, tapos na-deliver din natin kahapon yung communism. So usually meron tayong as topic talaga dyan, yun lang ang topic natin. Kasi ang maganda nito, tapos sa demokrasya, kasi paglabanan natin dito yung system ng gobyerno, communism at saka demokrasya. So yan, makikita natin yan. Napakaganda nito kung saan ba talaga tayo, sa komunismo dito sa lupa na tao ang mamamahala, kasi nasabi natin kahapon na yung communism, ang real communism, ang ating Panginoon, siya yung head, no, sa bagong Jerusalem sa langit. Pag dito sa mundo, pag communism tao, hindi yan communism. That is socialism. No? Socialism. Tapos, kahapon meron tayong mga namaling bigkas, no? Kasi medyo nabaguhan tayo kahapon. Ngayon, i-clarify natin. So, ang nabanggit ko lang kahapon sa pagbabago ng sundalo, ano, sa professionalism, yung ATR, no? Yung nabanggit ko lang kahapon, yung Army Roadmap, eh. Sorry ha. Usually ito yung Army Transformation Roadmap, no? ATR, no? Ito yung talagang nagpapabago, no, sa Army. Kasi naumpisa namin ito noong nasa Special Operation Team. Tapos nasa simbahan din kami. Ang simbahan, malaki ang tulong sa kapayapaan na nakamit sa Bukidnon, no? Yun yung dahilan pagka 1994, 95, nailipat kami sa Lanao. Kasi medyo clear na yung Bukidnon. So, ang laking puntos doon ng simbahan, no? Yun yung nabanggit ko, mali din yung pagbanggit ko yata sa pangalan ni Bishop Pedregosa, kasi nabanggit ko Nestor, no? Mali yun, parang Noel, no? Noel yata. Most Reverend Pedregosa, Noel ang royal name. Toto kasi yung palayaw. Like kung nababanggit, Father Toto, eh. Kasi sila noon, mga astig talaga yung kabataan nila, no? 1993, 94. Tayong nandun kami sa Buda, sa boundary ng Davao at saka Bukidnon. Kaya tinawag na Buda yan, yung barangay na yan, kasi boundary ng Bukidnon at saka Davao. So yun, no? Si Father Toto, yung si Bishop Pedricosa, yung unang pari doon. That was 1993, 94, ganun. 94. Hindi yun 93, last quarter. Ano yun eh? Maalala ko pala, parang 94 yun, kasi actually ang nagkagulo yun doon sa ito ba ano rin natin, no? ma ma-deliver din natin to, kasi alam nyo ang kaguluhan doon dahil sa pag-implement sa BEC. Ito yung programa pa naman natin ngayon sa parokya. Sa parokya ni San Isidro Labrador sa ating dito sa Tabuan. Shout out pala sa ating Kora Paroko, si Reverend Father Richard Pongasi, batang pogi na pari natin ngayon. Si Father Lito Masula na nasundan niya. Ito ngayon si Father Richard ang nagpapatupad ng BEC mula pa noong January, after na launch yung uh, second synod, no, sa diocese, no? So yun, ngayon nag-implement tayo ng BEC, no? Nabanggit ko to kasi ito yung dahilan kung bakit nagkagulo doon sa boundary, no, sa Buda, no, Davao at saka Bukidnon. Nabanggit natin kahapon ito, no, kasi itong Davao at saka yung Buda, politically under siya sa Davao political, tapos sa simbahan ecclesiastically under siya sa diocese sa Malaybalay, no.
Tapos nagkagulo ito i-clarify natin ito hapon. Nagkagulo dahil sa implementation sa BC, no? Ay sa BC kasi, the Basic Ecclesial Community, pag-implement doon, medyo talagang binigyang ngipin ang gagmay simbahan ng Katilingban yung BC. Isa-isa din natin to. Ano napakaganda nito, no? Ano itong Basic Ecclesial Community, no? So, ito pala yung dahilan kung bakit nagkagulo. Kasi, ang nangyari kasi noon, the implementation of Basic Ecclesial Community, yung may mga batas, no? Kasi pista, ito, di ko kalimutan to, April to April 5 o 4, ano. Kasi, pista ni, ang patron sa Buddha, shout out sa taga Buddha, no, dyan ako nag-aral ng grade 1 sa Simod, yung Sinuda ngayon, kasi matagal kami tumira dyan, sa Buddha, kasi sa Kalinang Timber noon, papa ko. Nangyari, diyan kami nag-aaral sa Simod. Simod pa yung Sinuda dati. Tapos, diyan kami nakatira sa Buddha. Pista dyan, patron dyan kasi Senior San Vicente Ferrer. Tapos, pista niya April 5. Then, yun, nagkagulo kasi pag-implement sa BEC, siyempre, bawal. Sa simbahan kasi, bawal talaga yung kaya doon sa Mindanao na mayroong foundation day kasi dati nasanay kasi tayo na sa noong panahon kasi ang nagmamaniobra o nagdadala ng command sa kapistahan ay mga barangay official o mga local government officials. Ngayon nagkaroon tayo ng batas ng separation ng simbahan at gobyerno, no? Sa gobyerno at simbahan may separation ang pag um, dadala. So, nangyari, ang simbahan, mga kapistahan na ganyan, yung mga nasa simbahan na rin ang namumuno sa mga gawain sa pista. No? Kaya, nag-implement no ng BEC sa ang sinasabi ko na ito kahapon na yung Buddha, yung itong chapel ni San Vicente Ferrer sa Buddha under sa ating simbahang Katoliko sa Kiburiao, no? Malayo yung Kiburiao, Quezon yan. Kasi ang Quezon meron tatlong parokya, tatlo yata. No? Quezon proper, Salawagan, tapos Kiburiao. No? Yun yung ito tayo dyan kasi matagal tayo na-assign dyan, tapos nakapangandak din tayo ng mga seminar dyan, no? Sa mga parokya na yan. Tapos, napit din natin si Father Dad Stabius dyan, Koraparo noon sa Kiburiao. Under niya yung ang Buddha. Tapos, pista doon kasi pa-implement, bawal man talaga, no? Dapat sa pista, una yung celebration sa ating patron kasi patron ang kanya ang nagse-celebrate, no? So, ganun yung patakaran. Tapos, medyo may lapses din nun si Father Tabios, Father Dad. Kasi, ang schedule kasi sa misa nun, according sa mga tao doon, kasi tao doon parang close ko na rin kasi doon nga ako lumaki. Yung mga dati nakatira doon, um, nakakilala sa papa ko, saka ako doon, maliit pa ako noon. Ngayon, maliit pa rin. So, ngayon, yun, kaya isa ako napadala doon kasi, kaibigan ko yung mga tao doon, no? Kasi naging parte kami sa kanila. So, ang nangyari, alas 9 yung oras ng misa, hindi nakarating si Father kasi marami pa yata siyang busy, no? Kasi malayo ngayon. Malayo yung Buddha sa Kiburiao. Busy, hindi nakarating sa oras. So, ang nangyari noon, bali, yung mga tao, siyempre, naatat sana dumating lang si Father para makapag-start ng misa, tapos maraming binyagan, tapos matapos na para makasunod na yung mga palaro. Tapos nangyari,
Yung mga tao, wala pa yan si Father, nagsabi kay Kapitan Tikyo, no, yung Tikyo Policios, na habang wala pa si Father Tabios, Father Dads, maglaro muna sila ng basketball. Ito yung storya dyan, no? Kasi kami yung nagkwento, no? Kami ang nag-settle down. So, siyempre, as kapitan, lumapit sa kanya yung mga tao, yung lalo yung mga player. So, pinayagan mo maglaro muna habang wala pa si Father. Mga kapatid, sa madaling sabi, dumating si Father, nakita niya na naglalaro ng basketball na. So, eto ngayon. So, nangyari, hindi bumaba si Father, nagmaniobra sa sakyan niya. According to them, according to them, sa mga tao doon, si Father di na bumaba, tapos maniobra ng sakyan niya, bumalik. Tapos, pagdating doon sa, anong sitio ba yun? Unahan sa Barangay Sinoda. Kalimutan ko yung sitio niya. Doon nag-standby si Father Tabios. Yun yung salaysay ng mga lay minister doon. Doon nag-standby. Sinundan nung kasi, sorry, pero sinundan ng mga lay minister doon, no, alagad, kasi alagad ang tawag ng lay minister doon sa diocese sa Malaybalay. Sinundan nila kasi nabahala sila kasi maraming bibinyagan na bata. Pista kasi, pista. Pinuntahan nila si Father. Si Father talaga, kasi na-meet ko na rin yun, kaibigan kami, talagang siya sa pag-implement sa BEC, no? Hindi siya bumalik talaga kasi batas is batas siya doon. Ganun nga yung ngipin. No? Oh, kaya alala ko na naman yung sinabi ni Bishop Abet na yung batas, huwag nating katakutan. In fact, yung batas, hindi tayo susunod sa batas dahil sa natakot tayo, no? Dapat sumunod tayo sa batas dahil sa ating pagmamahal, no? Pagmamahal sa Panginoon. Kasi batas sa Panginoon yan, eh. So, dapat, ayun yun, no? Pero, ang implement ka talaga doon, matindi. Kaya magulo yung pag nahirapan kami sa pag-organize, sa pagporma sa silda kasi doon sa Mindanao eh. Sa Diocese Malaybalay, silda sa BEC sa Mindanao. Maraming proseso, pero at least nagagawa din naman namin, no? Sa tulong ng banal na espiritu. So, hindi bumalik si Father Dad sa Buddha, hindi nagmisa. So, ang nangyari, alam niyo po, may namatay na bibinyagan na bata. Yun yung istorya doon. So, nagkagulo, no? Sinampahan ng kaso si Father Tabios. So, na-involve yung dalawang diocese kasi politically under ng Davao yun. Nakalimutan ko sino yung bishop sa Davao noon. Nakalimutan ko, that was 1994. No, parang 94 na yun. Kasi April, no? 94 na yun. So, ang obispo naman noon sa diocese sa Malaybalay, si Bishop ito, si yung taga Batangas, si mamaya maalala ko yun. Yung pumalit kay Cardinal Sin, si nakalimutan ko. So, yun yung obispo noon taga Batangas. Gaudencio Rosales. No? Si Bishop Gaudencio Rosales, ang aming obispo noon sa Malaybalay. Tapos sila Father Tuto, ito yung mga bagong pare noon. Ito yung mga astig na pare, malakas maglaro ng basketball yan sila, talagang astig yan sila. Sila Father Bob Salim, si Father Bob yata yun, galing na-sign na rin sa Father Maning Staniel pala yun, no? Maraming kapatid yan sila na kamag-anak na pare. Mayroon din kamag-anak na polis. Father Maning Staniel, kasama namin noon. Tapos yun,
nung magawa ng parokya yung Buddha, si Bishop Pedregosa yung unang pare doon, si Bishop Noel. So ito yung Father Toto, no, tawag namin. So yun yung istorya doon. So ngayon mga kapatid, dito tayo sa ano ba talaga ang kailangan natin gawin, no? Halimbawa, gusto mong makapag-retire, no, sa iyong trabaho. So simple lang. Kailangan gawa ka sa mga best practices. Sinabing best practices, no? Yung pinaka the best na gawain para magtagumpay ka. Yun yung ginagawa rin namin sa army nung nasa serbisyo tayo. So, yung Army Transformation Roadmap, yung talagang magpapabago sa talagang gagawa ka talaga kasi mandatory yun na pinapatupad ng Philippine Army, ng Armed Forces, na kailangan mabago. So, sa awa ng Diyos, itong pagbabago na ito, hindi na kami nabaguhan talaga. Kasi alam niyo kung bakit? Ang 26th Infantry Battalion na nakabase sa Maramag nung araw, ito, marami kami karanasan dito, no? Dito, kaya bago natin isa-isay. Kaya kung gusto niyo magtanong about sa serbisyo, sa gobyerno, sa army, kung marami kang tanong, may mga tanong kayo, iklaro nyo, no, para maklaruhan natin. Itanong nyo doon sa comments section natin mamaya, no? Kasi hindi tayo nakapag-live stream ngayon kasi hindi ko ma-open yung laptop ko sa live streaming, no? Mamaya ikuha ko pa ito, i-set up ko pa. Hindi na mahabol yung oras sa pag-set up. So, kaya hindi tayo nakapag-live stream. So, lahat ng mga may bukasyon na nakalap na nila yung bukasyon nila, no, nakita na nila at nandyan na sila ngayon. So, halimbawa, nasa trabaho ka, gawa ka lang ng tama, mga best practices. Okay, sa army kami noon, parang proud nga kami, no, sa team namin. No. Shout out sa team namin, sa Special Operation Team dyan sa Bukidnon. Yung unang team sa pagpasok ng SOT sa Port ID. Kasi kami yung first batch ng Special Operation Team, kami yung first batch, no, na lunch dyan sa Port ID. So ang team ko noon, kasama sa team ko, kasi junior pa ako noon. Ang team leader namin, si Captain Aquino, mag-lunch ng training ang SOT. Tapos, ang aming kasama sa team na enlisted personnel, si Master Salvania. Si Master Salvania, shout out sa iyo, nasa Don Carlos ngayon. Tapos, si Humaninoy na Chan, o si Sio Chan. Shout out sa iyo, Humaninoy. Ninong ko yan sa kasal. Tapos, yung aming, si Boytoko. Ha? Si Boytoko. Si Boytoko, si Sergeant Cabigon. Yun. Sino pa yun? Ha? Si Sergeant Orgada. So, shout out sa iyo, no? Siguro, yung iba wala na. Siguro, yung iba naman nandiyan pa. Si Sergeant Orgada, yung aming, noon. Yun yung, ko rin, idol ko kasi, siya, sa Intel. Later, naging Intel din tayo, no? Tapos interrogator yun marami ako natutunan doon sa pag-interrogate. So, doon. Tapos si Sergeant Espihon, patay na rin yun, no? Malaking mama. Sergeant Espihon, Rolando Espihon, si Sergeant Arais, no? Diosdado Arais sa Cagayan ngayon, mga retire ng mga yan. Yung team, yung team namin talaga, yung laging na number 1 sa Port ID ng team sa Special Operation. Kasi maganda talaga yung team work namin. Magandang team work. Tapos, yung aking mentor din, namatay na rin, si Master Sergeant Ernesto Bangay. Yun yung mentor ko talaga. Kasi alam mo,
Siguro kung wala si Ninong Banggay, wala rin ako sa simbahan ngayon. Kasi before kami nagkakilala ni Father Aris, nasa simbahan ako eh. So, sino ba nagdala talaga sa akin sa simbahan para maglingkod sa Panginoon? Itong sundalong ito. Eh, Maninoy, no? Ninong Ernesto Banggay. Shout out sa asawa niya ngayon. Sana Ninang, gumalik ka na sa iyong na karamdaman. Si Ninang Dali Banggay. Tapos yung kaisa-isa nilang anak na si Edeline, no? Alam niyo yung anak nila ni Ninong Banggay nung binata pa kasi ako noon. Tapos siyempre binata, meron tayong dinidigahan na dalaga. Tapos magsimba na kami no kasi nahatak na ako ng ni Sergeant Bangay sa simbahan. Magkasama kami sa alam niyo, kakatawa. No, kasi nung araw, nasabi ko na kahapon, no? Nung araw may pagkaabusado tayo. Tapos kaya nga tapos nasali pa tayo sa kudita kaya natapon tayo doon sa Mindanao. Kasi kudita boys yung Ram boys noon. Siguro may deliver kayo bukas. Ah, Ngayon, ang nangyayari doon ni Ninong Banggay, nagkasama kami sa detachment. Bagong assign ako sa 26 IB. Siya yung detachment commander namin dito sa Kiuntod. Sa Kiuntod, dito sa Maynapocor. Sa Campo Uno, sa Kiuntod. Yes. Pagdating ng linggo, sinasabi ng manini ko, sabi ng ninong ko kasi CFD pala siya noon. Ako, wala pa mo ko alam na anong simbahan. Sabi niya, magsimba tayo. Sabi niya, ikaw na lang, Sergeant, ikaw na lang. Ano. Nakakatawa, no? Tapos, sasabihin niya, no, yun talaga yung siguro binuhos ni Lord yung banal na espiritu sa kanya para makakabig sa amin, no. Ang nangyari, no, kasama ko noon si Silvia Sargent Zamorano, siguro retired na rin ngayon. No, mayroon pa iba, makap ko, it's di pa nung araw. Tapos ngayon, sabi niya, ni Ninong Banggay, sa isang linggo, isang araw lang ang hinihingi ng Panginoon. Yung sinasabi niya lagi pagka hindi kami magsimba eh. Sa isang linggo, isang araw lang ang hiningi ng Panginoon. Tapos hindi pa natin mapagbigyan. Sa isang araw, isang oras lang ang hiningi ng Panginoon. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi. Nakakarindi. No? Pero, mga ilang linggo pa, wow, parang, alam niyo ano sa akin, no? Sa akin lang, the Holy Spirit speaks us through conscience. Speak us in a form of conscience, no? Konsensya. Kasi nung palit-ulit niyang sinasabi yon kada linggo, nakukonsensya kami. Ako mismo nakukonsensya. Kaya, one time, nagbihis, ang pasaway, sumama sa simbahan. Hindi ko napansin. No? Talagang hindi ko inaasahan yon. No? Nung nasa simbahan na kami, alam mo, ang oras natin ay paubos na. Kaya itutuloy natin ngayong bukas, no? Tutuloy natin bukas ang ating pagbahagi ng magandang maganda kong experience, no? So, abangan natin bukas yung paano ako nabago. Kasi yun yung pinaka-thrilling sa buhay ko na hindi ko makalimutan. No? Yun talaga hindi ko makalimutan yun. Yun yung napakapagbabago sa akin, yung maninoy ko na yun. Na sana, malangit nawa ang kanyang kaluluwa. So, sa ngayon, bukas, tuloy natin yung ating topiko. Tapos, magtatakon na tayo siguro bukas sa mga programa. Unahin siguro natin yung election period ngayon eh. You know? Kaya tatakil natin bukas.
ang ano, ang eleksyon kung ano dapat gawin. Yung pinakita ko sa inyo kahapon. So marami tayong ma-reference dito. So alam nyo kasi nung nagprograma kami noon sa Malaybalay, sa Malaybalay at saka sa Valencia. Sa Malaybalay kasi ano yun, sa Catholic City Builder yun. Sa Valencia yun yung suga sa Kalinaw. Umabot kami ng 5 taon din doon. Pero alam niyo, hindi naubos yung topic namin kasi pangkalahatan kasi yung topic namin, no? May panggoberno, pangsimbahan, tapos pansarili. Eh, yung sinasabi ko nga, the best approach. Pag sundalo ka, gawin nyo. Yung best practices namin na ginawa namin sa special operation. Yung approach namin sa pagtatanong sa kalaban para, sabi nga, wala akong ini-interrogate na hindi nagsasabi ng totoo. Yung mga score namin, yung mga promotion ko na meritorious, no? Naka-meritorious tayo. Dahil sa yung lahat ng ini-interrogate ko, no? Parang ano, no? Ah, hindi sila magsinungaling. Bakit? Ang technique kasi namin doon sa pagtatanong, yun nga sinabi ko kapon, no? Biblical, tapos constitutional, at saka situational. Sa lahat ng sundalo na aktibo ngayon, makinig kayo at magandang aral ito, no, na makuha natin. So hindi yung kasi yung interrogation, minsan nga sinasabi na wag na tayong gumamit ng term na interrogation kasi kanang interrogation kasi ang alam nila sa interrogation tortured. Kurentihan ka, tapos pilitan ka magsumbo, magsabi na hindi totoo kasi para pinapaamin mo sinong pumatay kay Rizal. Ganon, kinukurente, binubusan ng nilulublob sa tubig, kung ano-ano na lang para magsalita. Kung nakita nyo yung ano, parang manood tayo doon sa ano, yung Iron, yung palabas sa gabi ni ano, no? Yung Iron Heart. No? Ganun, no? Ang interrogation dati. Pero alam niyo yung interrogation namin, walang magsinungaling kasi ang ganda ng pagpaintindi namin, no? Na magsabi ng totoo kasi isang gobyerno tayo. Tapos, nasa simbahan din tayo, nasa may paniniwala. So, biblical, constitutional, at saka situational. Kasi alam niyo, situational, ang pinaka-importante dyan kasi, uh, yung sitwasyon natin, ano bang nangyari? Kailan damahin mo sila. No? Kasi, alam niyo kung bakit nag-rebelde yan, gumawa ng hindi tama yan, dahil may matinding dahilan. Yun yung kunin natin. So, true situational approach. Maniwala kayo, kung ma-export natin yan, di na kailangan pasakitan yung makalaban para magsalita. Kundi sila na mismo ang magsasabi ng totoo. Bakit? Kasi dala natin ang katotohanan. Ang gobyerno na sinasaklaw natin na kung saan nandyan tayo, na kinakatawan natin ay totoo. No? So, yun yung pagsasabi natin ng katotohanan doon sa makalaban para sila ay may kaya't at bumalik sa pangalan. Yun din yung sa simbahan din, ganun din. Kailangan ipaliwanag maigi yung programa sa simbahan. Kasi, di policy, sa simbahan kasi is magisterium. No? Kung anong sinabi ni Lord kay Pedro na unang apostolis, pasa yan hanggang sa 266 Pope, na 266 Pope magmula kay Pedro, kung saan iniwanan ng ating Panginoon ng susi ng katotohanan, no? Kay Pedro at isinalin hanggang ngayon kay Pope Francis na nakabi sa Roma. So mga kapatid, ito kailangan lang natin siguro mayroon tayong mga Katoliko isunod natin yan, no? Sa mga susunod pa natin na kabanata na yung mga Katoliko. Maraming Katoliko kasi as name lang pero hindi gumagawa sa gawaing Katoliko. So, no, kaya kailangan natin na convincing power. As a leader, kita yung mga convincing din natin sila i-condemn, no? Kailangan ang pagsabi natin sa kanila puso, no, puso para makabig natin sila. No, hindi yung takwitin natin sila sa batas. Although sabihin natin na ito yung patakaran, but kailangan ipairal natin ang puso.
Parang Gilas Puso, Pilipinas. So, sa pagtatapos mga kapatid, manalangin tayo. Ah, Iyuko natin nating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat sa mga biyaya na ibinuhos mo sa amin. At sana po magpatuloy kami sa aming mga gawain at isang nabinyagan na natanggap namin ang aming pagkapari, pagkahari at pagkapropeta. No? Itong pagkapari, sana po patuloy kami gumagawa ng aming gawain sa pagkapari na itinuro, lalo na sa institute no, na sakramento na magawa namin to. Tapos, sana po ang aming pagkapangulo as a leader masama sa Panginoong Kristo na siya yung pinakasimple na leader. No? Ginamit ang pagka-leader sa pagmamahal sa kapwa. Tapos, sana po patuloy kami na mamahagi no, ng mga salita ng Diyos, ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. No? Ito yung sa prophetic works. Kailangan mamahagi ka. So, marami po salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat.